Posible nga ba na itong si Robert Bolick ay mag-request na maglaro para dito sa San Miguel Beermen? Ang balita kasi si Robert Bolick gusto rin maglaro sa isang team na may tsansang mag-champion. At mukhang itong San Miguel daw talaga ang napipili ngayon ni Bolick. Alam natin na po pwede yan sa TNT. Marami nga nagsasabi na baka sa TNT mapunta itong si Bolick. Pero mukhang ang TNT raw ay happy o masaya na dito kay Jordan Heading. At syempre babalik pa dyan si Jason Castro. Ngayon, ang balita daw baka ang TNT ang kukunin nila si Cedric Barefield. So magiging point guard nila si Barefield at si Heading. Kung isasama mo pa si Bolick dyan, masyado nang magiging masikip yung rotation nila. Kaya nga baka itong si Bolick mapunta dito sa San Miguel Beermen. If ever na si Bolick ay mag-request ng trade, kinakailangan syempre na super laki ng trade package na ibibigay ng San Miguel para ma-acquire itong si Bolick. Alam natin na nung nakuha ng San Miguel itong si Don Troliano kasama si Bolick to sa trade na yan. So diyan mo makikita kung gaano katindi yung mga players na involved dito. Sa panig naman itong San Miguel Beermen, marami silang pwedeng na-offer katulad ni Juan Mitiongson at Chris Rosales ibibigay nila para kay Bolick plus isang first round draft pick. Kung hindi sasapat yan, pwede nilang isama itong Titan Ultra doon sa trade. Ibisama na nila ito si Calvin Abueva na kapalit ni Bolick o kaya yung first round draft pick ng Titan Ultra. So isa lamang yan doon sa mga nakikita natin na posibleng gawin itong San Miguel Beermen kung talagang interesado sila na makuha itong si Robert Bolick mula dito sa koponan ng NLEX Road Warriors. Ang problema lang ng NLEX, kung si Bolick mismo mag-demand ng trade, mapipilitan silang tanggapin kung ano man ang i-offer nitong San Miguel Beermen. Dahil syempre, kung yung player ay talagang ayaw na doon sa iyong koponan, mapipilitan ka talaga na i-trade na yan. Napag-uusapan yung mga paggalaw ng players. Ito nga yung Rain or Shine Elasto Painters ay mukhang ayaw muna na mag-trade. Although, ang balita ay pinag-iisipan daw kasi nitong si Coach Yeng Giao na kumuha ng draft pick mula dito sa Phoenix Fuel Masters. Dahil alam ni Coach Yeng mataas yung draft pick ng Phoenix kaya nga yan ang gusto niya talaga na ma-acquire. Pero para makuha yan itong si Coach Yeng sigurado magbibigay siya ng mga high caliber players at baka yun ang dahilan kung ba't nagdadalawang isip siya kung itutuloy ito. Dahil syempre kung ikaw itong Phoenix Fuel Masters, alam mo na very much in demand yung draft pick mo. Kaya nga, kung may gustong magpa-trade para doon, kinakailangan maging maganda rin yung magiging kapalit nito. Kaya nga itong si Coach Yeng Giao, sigurado na kung makikipag-trade yan para doon sa draft pick ng Phoenix, ang gagawin yan talaga ay magiging matindi yung palitan ng tao dyan. Hindi papayag si Coach Yeng na basta-basta na lamang na ipamigay nila yung mga players nila unless nga yung draft pick ng Phoenix ang kapalit. At ang Fuel Masters, ganun din syempre ang mindset niyan. So medyo magiging matindi yung negosasyon dito ng mga nabanggit kung magkakatuluyan nga. Kaya nga kung ikaw itong si Coach Yeng Giao, kinakailangan talaga na gumawa ka ng hakbang para as soon as possible makuha mo yung draft pick ng Phoenix dahil hindi naman magiging madali yung negosasyon na yan lalo na at alam natin na itong si Philly Wilson mag-e-entertain din niya ng offers mula sa iba't ibang mga koponan. Kaya nga ito ang magiging kaabang-abang dito sa Rain or Shine at Phoenix dahil sigurado mga independent teams yan magiging patas yung negosasyon nila at hindi man lalamang. At yan ang sigurado na titignan ng maraming fans at gusto nila na maging maganda yung sabihin na nating usapan nitong si Coach Yeng Giao pati na rin itong si Willie Wilson.